Breaking news mga kababayan ngayon. Nagpalabas po ng latest result ng kanilang studies, annual development performance report. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Yung RPMD or RP Mission and Development Foundation Incorporated, kung sino yung mga top performers sa ating mga cabinet officials. Yung latest po ito, February 1 po, nirelease kahapon. Pero ngayon po, pinablish, wala po si Inday. Wala sa performing cabinet official po. Wala sa top 10. Tiningnan ko hanggang 17, wala pa rin yung pangalan ni Inday. Hindi na nga po sinama. Talaga niya, Mr. Maravillas. Nagbunga na yung pagpaparatantrums ni... Ikaw naman na niya, Mr. Maravillas. Mangangansyaw ka na naman. Kukuyugin ka na naman ng mga DDS vloggers. Wala man po akong magagawa. Ako lang po, objective ako mag-report. Rinilis po 5 hours ago ng RPMD, RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ang top notcher po si Secretary Abalos. Number 1 siya in the annual cabinet performance ratings. Yan po. RPMD Cabinet Officials Philippines Boses ng Bayan Annual Report 2023 Job Performance Ratings February 1, 2028. Nakita ninyo yung pagmumuka ni Inday? O yan, top 8. Wala si Inday. Wala din si Inday, mga kababayan, sa top 15. Wala din sa top 17. Ni ano niya yung numero ni Inday? Hindi ko po alam. Hindi na po nga isinama. Wala na. Nothing follows. Di kliniko ng kliniko may susunod pa na mga officials. Baka ikako pang... Pangilan na niya, Mr. Maravillas? Pang kaporit? Pang-last. Pero hindi na po sinama. Deserve niya, Mr. Maravillas? Deserve na deserve? Ikaw na talaga niya, Mr. Maravillas? O, di ba? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story dito sa pagkawala ni Inday. Hindi nakasama. Hindi man talaga niya, Mr. Maravillas, nagpe-perform. Sige man lang ang atake, sige ang pang-away, siroan niya. Click subscribe mo na po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa, tulad dito pong breaking news na to. Yung mga Marcos loyalist sa buong mundo, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, i-subscribe na po ninyo para malabanan natin ang fake news, propaganda ng mga dilawang DDS. Huwag tayong patatalo. Dapat share ng ating mga videos. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. So, balik tayo dito, mga kababayan, sa pinakang latest na studies, report, performance report po ito. Annual performance report ng mga cabinet officials. Talagang hindi ko po mahanap si si Inday. O yan po, wala talaga akong makita pagmumuka ng Vice Presidente as DepEd Secretary. Talaga niya, Mr. Maravillas, kailangan na talagang mag-resign si Inday. Ayaw man po, kasi yung DepEd, siya po yung may pinakang malaki na budget sa lahat ng departments ng ating gobyerno. Yung edukasyon po, kaya po favored na masyado si Inday. Hindi pa po masaya
Gusto pa yung confidential funds na 50 million combined with the Office of the Vice President at nang tanggalan ng confidential funds. Ito na po napunta mga kababayan sa paglunsad ng gira ni Digong sa ating Pangulong Bongbong. At gusto ng pati yung Mindanao gustong ihiwalay. Mamaya ibigay ko sa inyo po yung statement ng kanyang mga former officials. Pati yung Bangsamoro officials po, kinontra yung sinabi ni Digong. Kahit nga po si Amy Marcos, kaalyado niya, mahal na mahal siya. Pagdating dito sa issue ng Mindanao Independence, Mindanao Republic, hindi po sumang-ayon si Super Ate. Ang kita ninyo, nasiraan niya si Digong dahil sa sobrang excitement sa politika. Sa politika ng kanyang anak. Isa-isay natin pa. Sabi dito, Secretary Abalos leads in annual cabinet performance ratings. Si Abalos po, mga kababayan, kahit hindi masyado pinapansin ng mainstream media, pati ng mga vloggers, sige lang kasi yung trabaho po. Top-notcher po sa performance. Congratulations kay Secretary Abalos. The Independent and Non-Commissioned Boses ng Bayan Annual Cabinet Officials Performance Report 2023 ng RP Mission and Development Foundation, ginawa from December 27 to January 5, 2024, highlights the exceptional achievement of cabinet officials as measured by public satisfaction ratings. At the hem is Secretary Benhur Abalos Jr. of the Department of Interior and Local Government. Nakakuha po ng 92%, positioning him as the foremost performing cabinet member. Sub-sub lang po sa trabaho si Abalos. Nakita ninyo? Talaga niya, Mr. Maravillas, yung mga pasorbe ng na top most trusted si Inday, talaga niyang hindi ka panipaniwala. Talaga naman po, kasi nagpasurvey po, yung political strategies nila, si Tikia. Diba? Si Malu Tikia, propagandista po nila, laging top-notcher po si Inday. At si Martin Romualdez po doon, 0.8. Ang most trusted daw, si Inday, nagpapangalawa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O di ngayon, booking sila sa kanilang mga panloloko sa mga mamamayang Filipino. Following closely are Secretary Rex Gatchalian of the Department of Social Welfare and Development. Then si Secretary Garcia Frasco ng DOT, nakakuha ng 88% and 87% respectively. Sumunod si DOJ Secretary Crispin Rimulya. Next, mga kababayan, si Budget Secretary Pangandaman. Ipakita ko na lang po sa inyo, mga kababayan, ang pasunod-sunod para madali. 92% pala po si Abalos. Si Gatchalian ng DSWD, 88%. 87% si Frasco ng DOT. 85% si Rimulya ng DOJ. 84% si Amina Pangandaman ng DBM. Next, mga kababayan, on the fourth spot, si DTI Secretary Pascual, 81%. Si DOTR Secretary Jaime Bautista, 79%. Panglima, may mga patas kasi po. Patas si DOJ Secretary Rimulya saka si Amina. Statistically tied ang ibig sabihin yan. Pang-anim po si Bunuan ng Manuel Bunuan DPWH. Pampito sa performance po, top performer si Oy ng DIC City, 74%. Si Lagdameo yung SAP, 72%. Pangwalo po sa mga top performers. Pangwalo pa rin si Enrique Manalo ng DFA, 71%. Tahimik lang sila po na nagtatrabaho. Hindi sila maingay tulad ni Inday. Siya po, si Renato Solidom ng DOST, 69%.
Pang-10 si Jokno, yung pinalitan ni Ricto, 67%. Pang-11 po si Lucas Bersamin, Executive Secretary, 65%. Pang-12 po si Medardo Guevara, Solicitor General, 63%, na nagsabi na pwedeng magpalabas. Pwede niya na magpalabas ng warrant of arrest laban sa mga sangkot na officials ng previous administrations, yung ICC. Pang-12 pa rin si Acosar ng housing, 62%. Si Gibo Teodoro, pang-12 din mga kababayan ng Department of National Defense. Si Cheloy Garafil ng Office of the Press Secretary, pang-13. 14, si Ledesma. O ito si Ledesma po, Secretary ng Department of Labor and Employment. Hindi nga ma-mention sa mga balita. Pero sige pala ang trabaho, sub-sub sa trabaho. Pang-15, si Herbosa po, 56%. Wala si Inday po. Pang-16, si Lotilla ng DOE, Department of Energy, 54%. Pang-16 po, si Galvez, 53% na nagsabi, kontra niya ako sa Mindanao Independence, Mindanao Republic. Pang-17, si Enrile po, Chief Legal Counsel ng ating Pangulong Bongbong. Then, si Elaine, PMS Secretary, masukat, 50%. Pang-17, wala po si Inday, pati si yung DNR. Secretary, wala dito. Hindi na isinama kasi malamang siya malamang. Tawag dito sa amin, kapurit. Nasa kadulu-duluhan. Ito niya Mr. Maravillas na mga pangalan na to na talagang nagtatrabaho. Mga cabinet officials. Ito niya yung dapat na in case tumakbo sa pagkasenador. Ito yung dapat na ipalit ng mga senador ng ating bansa sa 2025 elections. Tama po, kasi pinakita na nila, highly qualified sila mga kababayan. Dumaan sa vetting, dumaan sa pagsusuri ng commission on appointments. Highly qualified with their educational qualifications and tawag dito, expertise sa kanilang trabaho as former government workers or nung sila nasa pribado pa. O, di ba? May isa pa palang hindi nakasama yung Department of Agriculture Secretary. So ano kayo ngayon mga DDS? Wala po si Inday. Kahit sa top 17, hindi siya nakapasok. So sabi dito sa balita po, throughout the year, the performance of cabinet officials varied significantly with fluctuations in the rankings indicating the respective successes and challenges. This variation is stemming directly from their quarterly performance evaluations, underscored the profound influence of the decision-making and actions over the year. The fluctuating ratings, with some officials experiencing a rise and others a decline, underscored the intricate and constantly shifting dynamics of public service in governance. Talaga pong legit itong serving ito. Scientific. Talagang tiningnan among the officials, kung cabinet officials, ang talaga po na nagtatrabaho para sa paglilingkod sa ating bayan at tumutulong mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga visions para sa ating bansa. Si Inday po, suklat. Cabinet member po na alter ego dapat, hindi na siya other self ng ating Pangulo. Kasi iba na yung sinasabi po. Dapat siya secretary ng tatay niya. Kasi nandun siya sa posisyon ng kanyang tatay. Sasabi dyan, Dr. Paul Martinez, a Global Affairs Analyst and the Executive Director of RPMD, highlighted the critical importance of these outcomes. He noted that public opinion is instrumental in shaping these evaluations,
acting as a crucial measure of the official's effectiveness. Talaga niya, Mr. Maravillas, tama yung mga analysis mo? Tama po. At yung mga DDS vloggers, mga kababayan, yung kanilang ina-highlights na mga so-called ratings, top ratings po ni Inday, anomalous po yun? Questionable. Unang-una po, si Tikia po ang nasa likod. Propagandista nila. Siyempre, may kwan po yun. May karga. Hindi siya objective. Ito yung masasabi nating credible, legit. Makikita ninyo sa actual performance, mga kababayan ng ating mga officials. Talagang nagtatrabaho. Dr. Martinez advocates that the voice of the people is not merely a key indicator of satisfaction, but should be considered a core standard in governance. This viewpoint emphasizes the need for government officials to be responsive and accountable to their constituents' needs and perspectives. Si Inday po, iba man yung ginagawa as DepEd Secretary, napakalaki yung problema ng DepEd. Hindi man inaayos yung kanyang mga pinagagawa, malayo sa trabaho binigay ng ating Pangulong. Yung pinangingialaman po, yung People's Initiative, yung confidential funds, yung ICC, yung tambaluslos. Yun, mga kababayan, ang pinagkakaabala ni Inday. Kaya hindi na tayo magtaka kung bakit hindi siya nakasama. Kahit nasa top 17 po, wala yung pangalan niya. In summary, sabi po rito, the RPMD acknowledges the high-performing cabinet officials of 2023, commending their achievements. Concurrently, the organization challenges other officials to elevate their performance in 2024. Recognizing the heightened expectations of the Filipino populace for improved governance and service. The nationwide Boses ng Bayan survey conducted by RPMD spanned across cities in every region, engaging 10,000 adult participants. You see, napakarami po, 10,000 participants. Yung pasurvey po ni Tikia, 1,200 lang po. Questionable pa kung totoo talagang mga participants sila sa survey. Di man sa atin pinapakita, di ba? This survey, representative of the 67.75 million registered voters in the country, utilized a random selection process to ensure a diverse and proportionate representation of each city, aligning with official voter population statistics. The survey's findings are characterized by a margin of error of plus or minus 1% and are reliable at 95% confidence level, reflecting a robust and comprehensive analysis of national sentiment. So ito po yung mga opisyal na nagugustuhan nila at nakikita nilang talagang nagtatrabaho. Ulitin natin yung mga pangalan po. Tingnan natin, baka nasa likod nitong picture ni Abalos. yung mukha ni Inday, pero talagang wala po. Wala 1 to 8, wala talagang Inday po. O dito, baka na-miss lang natin ang ating paningin, nabulag lang tayo. Tingnan natin. I-close camera natin. Wala talaga po. Kahit anong gawin ko po. Tingnan ko sa likod. Baka nandito sa likod si Inday. Yung pangalan ni Inday. Wala talaga po. Kahit sa likod po ng computer. Loko ka na, Mr. Maravillas. Pati likod ng MacBook mo, pinakita mo na. Wala po. Tinitingnan ko. Inahanap ko talaga. Para makasiguro tayo. Baka nandun sa likod si Inday. Talagang wala. Ano Mr. Maravillas, yung sinasabi mo kanina na yung Mindanao Independence, kinontra ng dating opisyal ni Maudigs. Kinontra po. Maging ni Galvez.
At yung Bangsamoro po, ipakita ko sa inyo. Ayan po, dati niya itong opisyal. Sabi rito, Duterte appointed ex-Armed Forces Chief urges Filipinos reject calls for Mindanao secession. Kita ninyo? Para niya, Mr. Maravillas, talagang alam ni Galvez na wala sa sarili si... nawawala na sa sarili si Digong. Epekto po, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Epekto ng fentanyl yung pag-behave ng ganyan. Kaya kailangang magpatingin sa doktor. You just imagine, gusto nang windangin yung ating bansa dahil lang po sa pagkapraning sa ICC para hindi siya mahabol. At sa galit niya sa People's Initiative, kasi ang duda nila, pag nag-People's Initiative, mawawala yung Senado at saka pinagdududahan si Martin na tatakbong Prime Minister. Wild imagination po. Paganunan niya, wala nang pag-asa si Inday na maging Pangulo. Yun ang nasa isip po nila. Yung Mindanao secession po, kahit na nga po si Super Ate na kaalyado nila, mahal na mahal siya, kumontra po. Ayan, sabi ni Super Ate, Amy Marcos opposes separate independent Mindanao proposal. You see? So sabi po ni Carlito Galvez na ngayon po ay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Let us turn away niya from any call or movement that aims to destabilize our beloved nation, especially to separate Mindanao from the rest of the country. Sabi po ni Galvez sa kanyang statement. So, madaling sabi, kahit yung dati niyang Armed Forces Chief, kinoconsider na isang destabilization move. Itong ginagawa ni Maudigs po, destabilizer po si Digong, from president to destabilizer. Kita ninyo? For one, sabi po niya, this call for separation is anathema to the letter and spirit of the Philippine Constitution, which is the bulwark of our nation's identity as people. Galvez also noted that the country anya is already reaping the rewards of the comprehensive peace process inclusive of the Bangsamoro autonomy. Tapos ginugulo po ni Digong dahil sa pagiging sa pagka-paranoid po na sabi kasi ni Trillanes, pumasok na niya yung mga taga-ICC. Sabi po niya, we cannot afford to go back to square one. We must learn our lessons from the past and apply this to all aspects of our life as peace-loving citizens. Ibig sabihin po, si Digong hindi man po peace-loving citizen. We therefore urge everyone to help protect the gains of the peace processes. Let us continue to support the current administration and allow peace and civility to reign over the affairs of our land. Sabi naman po ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim. So hindi lang po si Galvez pala yung nagsalita na, pati po yung dating mga rebelde, Bangsamoro, yung Bangsamoro government, nagsalita na rin po, kinontra po si Digong. Yan po yung official statement, the Bangsamoro government, Cotabato City official statement. Sabi dyan po, Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Kayo na bala, hindi ko man po maintindihan. Greetings po yon ng mga Muslim. Ang alam ko lang po, yung lagi nating naririnig na Assalamualaikum, peace be upon you, ang ibig sabihin nun. Ito po yung Chief Minister nila, Honorable Ahod Ibrahim. Inisyu lang, ngayon lang po, February 2, sabi dyan, as Chief Minister of the Bangsamoro Government, I stand firmly on adhering to the faithful implementation of the provisions of the Comprehensive Agrarian Agreement on the Bangsamoro or CAB towards the right to self-determination. Underlying the CAB is the recognition of the justness and legitimacy of the cause of the Bangsamoro people
and the aspiration to chart our political future through a democratic process that will secure in our identity and posterity and allow for meaningful self-governance. Pagkatapos, guguluhin lang po ni Digong, ang daming sakripisyo ng mga Bangsamoro people po, pati yung ating mga kasundaluhan, ilan yung mga namatay dyan sa pagkikipaglaban. Tapos sisirain lang ni Digong dahil sa kanyang personal na interes, hindi na pagbigyan. At sa takot mga kababayan na pumasok na yung ICC rito, nadamay pati yung peace sa Mindanao po. Although more has yet to be done, parties to the CAB have made great strides in the implementations of its components that are ultimately beneficial to the Bangsamoro people. We remain grateful for and acknowledge the significant contributions made by the past and present presidents of the Philippines in arriving at the peaceful settlement of the Bangsamoro question. We therefore urge everyone to help protect the gains of the peace processes. Let us continue to support the current administration and allow peace and civility to reign over the affairs of our land. Maraming salamat po, Honorable Ahod Ibrahim, Chief Minister, Cotabato City, February 2, 2024. Kita ninyo, buti pa itong mga kapatid nating Muslim, may pagkaintindi. Talaga niya mahirap, Mr. Maravillas, yung epekto ng nawawala sa tamang kaisipan. Yun nga po, kaya sabi ng ating Pangulo, magpa-check up na. Pati yung kanyang kaibigan na si Senator Amy Marcos, hindi kumbinsido. Ayaw sa sinasabi ni Maudigs. Ayan po yung sabi niya, Amy Marcos opposes separate independent Mindanao proposal. I hope anya it never happens. Sabi niya, I do not agree as I've said. It's heart-wrenching. I hope it never happens. It's horrible to think that the Republic will be eviscerated. Our entire archipelago, pati po yung mga kasama niya na senador, si Migs Subiri, taga Mindanao. Nireject mga kababayan yung mga sinabi ni Digong. Siguro talaga niya, Mr. Maravillas, alam din ni Super Ate na dala lang ng bugso ng kanyang damdamin at saka ng epekto ng kaya nasabi ni Digong ang mga ganon. Malamang pa. Pero ayan, Mr. Maravillas, nakita mo yung mga nagbabiral ngayon na video ng mga witnesses doon sa alleged signature buying para sa People's Initiative. Nakita ko po, ang sabi doon, kinuha sila na testigo ng Senado. Ang sabi, babayaran para magsalita. Kaya pala niya, Mr. Maravillas, nagpakatalukbong, parang mga mangkukulam. Yung mga witnesses ni Super Ate, kasi ayaw nilang makilala, pinilit lang pala niya para magtestigo. Malamang po, para siraan po yung People's Initiative ng mga mamamayang Pilipino. Ayan po, naglitawan. Sabi po sa post ni Jimeril Candabos Jungson, 5 hours ago, nag-house to house. Hinahanap nila ang mga nag-sign sa PI, People's Initiative. Babayaran daw kami para maging witness sa Senado at sabihin may natanggap kami na pera kahit na wala. Baliktad po. Sabi, yung mga pumirma po, binigyan ng ayuda. Yung iba, 100 pesos. Ngayon naman po, ang lumalataw na kwento, kinuha yung mga, hinanap yung mga pumirma para mag-testigo, para bigyan ng pera. Ayan po, parinig ko sa inyo. Kaya lang, hindi man taga Mindanao yata ito po. Yung mga taga Mindanao po, pakinggan na lang po ninyo kung ano ang sinasabi kasi hindi man po maintindihan. Ayan pa. Lalaki to. Pirma nga gatagan ni uporta sa pag-pirma sa PI. Wala mo kadawa to porta ay. Gihadlok naman noon nila.
Ano daw? Hindi ko din po maintindihan. Yung translation dito, yung naintindihan natin. Nag-house to house daw, hinahanap nila ang mga nag-sign sa PI. Babayaran daw kami para maging witness sa Senado at sabihin may natanggap kami na pera kahit wala. O ito pa yung isa, mga kababayan, i-play ko po. Sabi rito, iba naman yung nag-post. Pinapilit kami magsabi sa Senado na nakatanggap ng pera. Kaya po, iparinig ko po sa inyo. Nagtuyok sa mua nga nag-ingon nga mo witness lang mi, nagitagaan mi og kwarta para mo pirma sa PI. Wala man mi nakadawat ana. Naloko na niya, Mr. Maravillas. Nagdulukuan sila po. Ito pa, yung isa. Ito yung investigation ngayon, continuation ng Committee on Constitutional Amendments and Reforms, electoral reforms pala ni Super Ate, Impact Leadership. Sabi dyan, witness denies they were offered money in exchange for their signature for charter change. Baka ito yung nag-record noon. Sabi ni Bato, walang promise sa inyo na bibigyan ka ng kung ano-ano, walang pera. Sagot ng witness po na nagpakita ng mukha, wala po. Di baliktad na niya, Mr. Maravillas. Ang lumalabasan niya, yung mga nagtestigo, pinilit na mag-appear sa Senado, hinanap ng Senado sa mga barangay. Pagkatapos, prinumisahan ng pera para magsalita kontra sa PI. Yun ang lumalabas ngayon po, mga kababayan, na controversy. Talagaan niya tama yung Congress na it is just a waste of time. Imbes na simulan na, mga kababayan. Although, next week daw, mga kababayan, sisimulan na ng Senado yung pagtalakay sa charter change. Pero nakatutok lang po sa economic provisions. Walang politika. O di maganda po. Yun naman talaga po ang intensyon ng ating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Masyado kasing nagsiselos yung mga senador kay Martin na insecure. Sabi rito sa balita, Chacha key to progress. Look at Southeast Asia investment regimes. First, sabi rito sa Inquirer report, is the 1987 Constitution niya really restrictive that it has prevented the economy from reaching its full potential? Ang sagot po ng mga proponents, yes. It is imperative niya that we adapt our constitutional framework to the evolving global economic landscape, sabi po ni Speaker Martin Romualdez. Dapat niya ma-address ang long-standing barriers that have to some extent hindered our nation's progress. Sabi din, mga kababayan niya, ni Alba Representative Joey Sarte Salceda, isang ekonomista, that changing some of the economic provisions of the almost 37-year-old charter is critical in improving investors' confidence, pointing out that lifting the unnecessary restrictions in the Constitution is needed so that investors can have certainty. Yan po, mga kababayan, ang dapat na pinag-uusapan. Hindi ko waste of time talaga po itong investigasyon na pinatawag ni Super Ate. Panggulo lang po. Para niya kasi na-influensyan. Laging kasama niya si Inday at saka si Maudix. Naging panggulo na po si Super Ate tuloy. Na-influensya ni Digo at saka ni Inday. Pati yung pinsan niya, inaaway na tuloy. Naging palaaway na rin si Kaya yung mga Marcos loyalists, nag-iisip na, mga kababayan ngayon, na pag hindi niya nagbago, itong si Super Ate, hindi na namin iboboto sa 2025 election. Malamangan niya matalo siya. Di sumamaan niya siya doon sa mga Duterte. But anyway, yun man lang po, napahaba yung ating kwentuhan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, dumiretso lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, pati Aleco dito sa amin, PLDT, etc. May bayad center na po kami rito, may Paymaya kami, kaya pwede kayo mag-online booking. Pati sa mga hotels, hindi lang sa eroplano, para po makatipid kayo, makamura. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ayos po, ayos na Mr. Maravillas. May bago pala kaming product po. Bagong negosyo po para sa bagong Pilipinas. iGlow Serum. Negosyo din po ng aking anak na architect. Siya mismo yung endorser po, model whitening po siya. 3 times more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Kita ninyo ang pagkakaiba before and now. Contact nyo na lang po yung aking anak dyan sa kanyang FB page. I-message na lang po sa messenger. Talagaan niya Mr. Maravillas. Tuloy-tuloy yung nung pag-unlad ng bagong Pilipinas. Siyempre po, yung encouragement ng ating Pangulong BBM. Maghanap buhay po. Di yung asa ng asa lang sa gobyerno at reklamo ng reklamo. Ngayon, sa mga may paninigas ng mga kaso-kasoan, ito naman po, Firmax Radiant Serum. Ay, Firmax Cream pala. Pahid-pahid lang po sa mga pulses. Ito naman po, anti-aging. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Automax po yon. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo dito sa ating mga products din, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa?